Para sa update, kaugnay ng lindol sa Davao Oriental kaninang umaga, may news to go si Tech Ocampo ng GMA Davao. Tech. Yes, good morning, Howie. Bandang mag-alas 8 kaninang umaga, habang naglalakad kasi ako dito sa GMA network sa may Shrine Hills, medyo umuuga yung kalsada. Kaya nakunan ko ng video yung mga light posts, no? At yun nga, nakakuha tayo ng information ngayon mula sa PHIVOLCS. It's 5 intensity 5 dito sa Davao City at ang mga surrounding provinces nakaramdam ng intensity 3 and intensity 2. Sa ngayon, nakatanggap tayo ng mga information dito sa GMA Davao na may mga buildings allegedly may mga konting mga yung mga debris na nahuhulog, pero we still need to verify it kasi pinopost ito sa Facebook. Yan ang inaalam natin. So sa ngayon, ang confirm is nakaramdam ng intensity 5 ang Davao City and the surrounding provinces, intensity 3 and intensity 2, Howie. Yeah, Tech, so ikaw mismo nasa Davao City ka nung nangyari yung lindol? Yes, may kinukuha ko sa sasakyan noon. Kakapark ko lang dito sa, yan yung video na yan, dito sa GMA Network Complex. Habang naglalakad ako, akala ko nahihilo ako eh. Parang akala ko inatake na ako ng high blood. Eh nung nakikita ko yung poste, mukhang gumagalaw. So nagsigawan yung mga kapuso natin dito. Sabi, Tek, mukhang lumilindol. Ayun, kinuha ko agad yung cellphone ko at kinunan ko ng video. Medyo nga malakas talaga siya ng konti kasi habang naglalakad ako, Howie, nahihilo ako eh. So yung nalaman natin na intensity 5, malakas nga pala talaga ng konti. Pero I really don't know. We're still checking with the City Engineer's Office kung may reported na ba na damages so far. Usually sa kanila report yung mga private entities and even government buildings dito sa Davao na kung meron nagkaroon ng mga damages. So far ngayon, wala naman tayo natatanggap. We're still in the process of verifying kung meron ba talaga mga structures na nagkaroon ng problema, Howie. So Tech, kahit nasa lupa ka, no, hindi ka nasa loob ng building, naramdaman mo yung pag-uga ng lupa. Matagal ba? Matagal ba yung pag-uga? It's about, I should say, it's probably mga 20 seconds siguro. Habang naglalakad ako, talagang muntik akong matumba, Howie. Muntik akong tumba kasi semento yung dinadaanan ko. Yung papasok na sana ako sa station, biglang yung umuga ng konti. Akala ko nga nahihilo na ako eh. So ako, nako, baka inatake o something, o baka Pagtingin ko, umuga yung post, sabi ko, nako, tapos may yung mga kasama natin dito na lumilindol. So agad-agad, kinuha ko yung cellphone ko, kinuha ko ng video. Yung pagkuha ko ng video, medyo pahina ng konti yung lindol. At yung mga taong nasa mga gusali, naglabasan, mukhang may mga nagpapanik. Wala naman masyado, pero yung mga kasama natin dito sa station, dahan-dahan sila lumalabas kasi yung ang payo sa atin pag nagsagawa kasi tayo ng earthquake drill dito sa Davao City, particular dito sa GMA Network Complex, na pag nagkaroon ng lindol, wag agad tatakbo. So napansin ko yung mga kasamahan natin, nandun sila sa isang lugar, nung huminto yung lindol, dahan-dahan sila lumabas, pupunta sila dun sa may kalsada kasi yun ang parang pinaka-safe na area na walang mahuhulog o walang mga debris na pwedeng tumama sa mga tao. So we were there outside waiting na medyo talagang huminto na talaga. After ko nakuha yung video na yan, dyan muna ako sa labas. Habang yung makasama natin nasa loob, hindi mo sila naglakad kasi yung advice sa atin ng Bureau of Fire at sa PHIVOLCS na pag may lindol, huwag magpanik, stay put ka lang sa isang lugar and then saka na pag huminto pag medyo humupa na, saka palalabas. At wala naman aftershocks mula nung lumindol? Wala naman ako naramdaman na Howie. So far wala naman. Kasi nga medyo nataas ang level so dapat mas malakas ito ng konti. Pero wala na kaming naramdaman na aftershock. Yun lang medyo malakas ng konti yung kanina mga around 7:58 to 8 a.m. kanina. Okay, maraming salamat. Tech Ocampo ng GMA Davao.